back with another vlog. Flowers. What is this background? Merry Christmas! Merry Christmas! Nakatayo na finally yung ating Christmas tree. Anyway, today is Sunday. So, talagang rest day namin yung Sunday. Kaso nga lang, in a few days, birthday na ng aming fur baby. 4th birthday na niya. And every year naman, every birthday nga, gumagawa kami ng cake, guys. And ngayon, it's November 23. It's November 23. So, tomorrow kasi, aalis kami. Pupunta kami Azure. Thank you so much, Rustic Woods. Wow. Doon namin is-celebrate yung birthday niya. So, gagawa na kami ng cake ngayon. Though yung birthday niya is sa 25 pa, pero gagawa na kami ng cake ngayon kasi hindi na namin siya mabibake doon sa Azure nga sa staycation. Doon lang yan sa San Fernando, Pampanga. Nag-mic ako kasi ang dami nangyayari sa bahay. Ayan. Si Habi nanonood. Yung kapitbahay namin nagbibidyoke. Ang dami nangyayari. So, mag-mic tayo. Hindi nyo na ako maririnig. Nag-boil na sa Habi, guys, ng atay ng baboy. So, yun yung ingredients nga. Atay ng baboy. Diba? Tapos, carrots. Ayan, nagbalat na si Habi ng carrots. So, eto, hindi na namin siya iboboil. Iyaano na lang namin siya. Anong tawag dun? Yung gagadgarin. Kikrate? Grate? I-grate na lang namin yung carrots. Tapos, yung patatas is iboboil namin. So, yung iba doon, ilalagay namin doon sa atay. I-mix namin doon. Tapos, yung iba, gagawin namin siyang icing. So, yearly ginagawa namin siya and 4 years old na yan siya sa 25. So, 4 years na namin ginagawa to and di ka naririnig yung yung video ng kapitbahay ka. Let's see, no? Kapag in-edit ko to, titingnan ko kung yung boss ng kapitbahay na videoke is rinig na rinig. Kung hindi rinig, talagang effective ang noise cancellation mic ng DJI. Ang lakas ng videoke talaga. Anyways, i-shredded na. I-shredded, tuloy. Nasanay sa trabaho na. I-grade na natin tong carrots. Ano naririnig yung kapitbahay namin? Wala mo ng aesthetic na ASMR ng paggadgad ng carrots. May background ng TV, may background ng nagwawala naming kapitbahay. Na-boil na lahat mga ingredients na kailangan natin for today. And nakamic pa rin tayo kasi kahit alas 12 na may nagkakata pa rin sa background. Anyways, ito yung ating patatas na boil na to, guys. Ilapit natin. Ito yung patatas na boil na to. So, i-smash natin yan. Pero hindi natin pakakadurog yung iba. Kasi ilalagay yun sa mismong cake. Then, ito naman is boiled na atay. Pati yung chicken. Yan. Pero walang asin yan, guys, kasi syempre, for dogs, hindi namin yan tinitimplahan. Pure lang talaga, boiled. Then, yung grenade nating carrots kanina. Share namin tong mga yung recipe na to sa inyo, guys. If may dogs kayo, tapos gusto nyo silang panggawa ng cake and a dog-friendly na cake. So, i-blender na natin yung atay, pati yung chicken. Hindi ka masyado matulog naman. Guys, nasira yung blender. Umusok siya at wag na natin ituloy at baka magkasunog pa din eh. Isalin na lang natin siya dito. Buti na lang meron kaming ganitong maliit na, yung multi-blender, ganun. Kaso maliit lang siya, yan. Dito na lang natin isalin yung yung patatas. Salin na lang natin dito yung patatas. Kasi itong patatas na to, ganito siya. Dahil gagawin namin siyang icing. Then yung tinira namin, thank you.
Then, yung tinira namin na ito, oh. Para to sa ano, dun sa base ng cake. Salin na lang natin siya dito. Nakakunti pa lang siya blender pero umusok na siya. Salin na lang na siya natin dito. Then, yung atay dito na lang sa isang blender. Ay, ano, lalagyanan. Ali, andar may pa ba may good habang okay. Next step na. Okay, tapos na tong patatas. Yan. Ito yung gagamitin nating icing. Then, next na natin dito, ilagay naman natin yung ano, atay. Ito, atay and chicken. Pwede na nating i-mix kasi may mix din naman. Ayaw mo ano yan. Litlitin muna natin ang kutsilyo siguro. Gano'ng kaliit ganyan? Konti-konti muna kasi baka hindi kayanin ng ating mini blender. This from Zoleda pala guys. Ano yan? Shinare ko yan sa TikTok pero parang 1 year ago na mahigit to. And oo, last birthday ng aming for baby gamit namin to. So, subok na siya. Tapos kapag nasaan ako? Tapos kapag gumagawa kami ng mashed potato, ganyan, shake, ito yung ginagamit namin. So, good siya. Pero yung 3-4, wala na. Sumuko na. I-blend na natin siya. Salitan lang natin. Then, ganyan. Ito na siya. Ganyan na siya. Kadurog. Ang bilis lang. So, next batch na. Lagay natin siya, i-mix na natin siya dito sa grenade nating carrots kanina. Next batch. Lagay mo na yun. Lagay mo Ayaw na nga yun. pala. Okay. Next batch. Kaya nadurog naman na yung chicken. Patikim natin sa birthday boy. Dito siya sa ilalim. Birthday boy, tikim mo. Is it yummy? Okay. Pasado, pasado. Masada. Pasado sa birthday boy. Niliit-liit ko muna yung chicken, guys. Para mas madali siya dito. Baka hindi kasi kayanin ng blender. Ano lang. Every year ginagawa namin to sa aming fur baby. And patok na patok to. Hindi lang sa kanya. Pati sa mga bisita niyang fur baby, sa kanya friends. Every year kasi ini-invite namin yung mga kaibigan niyang mga dogs. Kaso this year, hindi na kami nakakapag-party. Last year dito sa bahay ginanapin and shinare ko yun sa vlog. Alam ko, in-upload ko yun dito sa YouTube. Pero this year, pamili muna. Basta may cake. Tuwan-tuwa na yan. I-share din naman to sa mga niya, sa kanyang mga friends. Binibigyan naman namin sila lagi kapag birthday niya. Last batch na lang. Chicken! Favorite nila to kahit yung fur baby namin. Hindi sila nagsasawa. Ganun lang siya kabilis. Dahil kapag pinatagal pa masyadong matudurog yung chicken. Ayan siya. Tapos, ilagay lang natin siya here. Sa ating bowl. I-mix na natin siya. Carrots, atay, and
chicken. Lalagay din tayo ng konting harina para lang magdikit yung lahat ng ingredients. Kalahating kilo ng atay ng baboy, tapos kalahating kilo ng chicken breast. Mahal din guys kapag nag-order ka online na ng mga cakes na pang dog. So, DIY na lang. Last year, gumawa pa kami ng, ng dehydrated treats, di ba? Pinamig. Oo, pinamigay sa mga mga kaibigan niyang doggies. Gumawa kami ng dehydrated treats. Parang giveaway. Pero this year, hindi kami nakagawa ng dehydrated treats. Dahil hindi na nga kami nakapag-invite ng mga... Ganyan lang. Ganyan lang. Hindi na namin pinakadurog yung patatas. Dinudurog na lang ni Habi sa kami. So, sa mga doggies. Sa kamay. Kasi kapag gumamit kami ng ganito, blender pa namin siya. Magiging siyang parang thick yung patatas, no? Hindi siya masyadong idikit dito sa ating hinahalong egg. 3 eggs. Buti na lang, meron pa rin kaming ganito. Yung paper na pang-bake, nilalagay sa ilalim. Ano kasi pangalan na ito? Ayun no, yung grease-proof paper. 100 sheets pala to. Binili namin to nung first birthday niya hanggang ngayon. Nandito pa yung paper na to. Gamit na gamit. Kahit itong na to, binili namin yan nung first birthday niya. Kailangan nyo kasi maglagay ng ganito guys kasi kapag hindi kayo naglagay, dumidikit siya sa ilalim. So kapag itutumbang nyo na siyang ganun, kapag luto na, mahihirapan kayo. Hindi siya mag-perform na maayos. Baka masira yung pagka-shape niya. So, pengi ballpen. Kaya, kasi to is square. Pwede namang iganon na siya tapos itapo. Kaso, ang ko baka masira yung form niya. Bilugin muna natin siya. I-cut natin. Naisip na namin mag-business dati ng ganito. Cake for dogs. Kaso, hindi na carry ng time. So, for busy, hindi na asikaso. Tanan! It's a circle. Yan, sakto na yan siya dito. Ayun na. Pero, lalagyan muna natin siya ng oil. Para, kapag inalis, hindi siya titikit. Ilagay na natin yung mga hinalo-halo nating ingredients dito sa pan. Ang dami, kakasya ba? Go! Naghihintay yung fur baby namin. Kung nakikita nyo na siya ngayon. Nasa ilalim kasi siya. Ayan na. Naghihintay siya. Hindi mo pa birthday. Isang araw pa. Alauna na pala. Hindi po kami nakakapag-ayos ng gamit. Hindi mo pa birthday. Pero tumikim na siya kanina. Tikim-tikim siya kanina. Gusto yung birthday ma? Gusto yung birthday cake? You like your birthday cake? Alam nga, mas gusto ko ang baking kaysa sa cooking. Dati. Kasi gusto ko yung nagde-decorate ng cake. Gusto ko yung nag-lettering. Lettering ba yung tawag pa rin ba dun kapag sa cake? Gusto ko yung ganun. Favorite part ko na yung nagde-decorate na ng mismong cake. Nalalagyan na siya ng icing. Kaya bumili nga din kami ng mga tip ng pang-icing na pang-design ng birthday ng fur baby namin. Pero, syempre, hilig lang. Hindi naman Masaya kasi sa baking, kapag nakuha mo na yung timpla, parang yun na lang yung susundin mo. Di ka na yung magtatansya-tansya and all. Pero, na-realize namin, nung bumibili kami ng mga baking materials, ang mahal. Ang mahal para maging hobby mo lang yung baking. Ang mahal ng mga ganito, ang mahal ng mga, yung mga pang-bake na equipments.
Anong tawag? Ang mahal. Tapos, syempre, kailangan mo din mag-invest sa magandang oven kapag ganun. So, mag-bake na lang tayo for dogs. Kaya dati nagbe-bake kami ni Habi na last year, nung Christmas, nag-bake kami ng blueberry cheesecake. Kasi, mahilig nga kami mag-bake ni Habi. Pero ang mahal ng ingredients ng mga ng pang-bake. Hindi lang kasi yung mismo equipments, pati talaga yung mismo ingredients. Mga, kahit cocoa powder nga ngayon, mahal na eh. Mga pang food color, whipped cream, ba yung doon? Anong tawag doon sa cream na ginagamit? Mahal. Tapos, hindi mo din naman siya makikita kapag dito lang katulad sa amin na province, sa mga bilihan talaga ng mga pang-bake, yung mga ganon, mahirap siyang hanapin. So, it's a totga. Pwede pa naman. Pwede pa ba? Kaya kapag bumibili kaming cake ni Habi sa mga, alam niyo, sa mga Goldilocks, ganyan, or Cindy's, basta, sa mga cake and bakery shop. Kapag nag-icing na sila, kasi syempre ipapakita sa yung nasa harap yung nagaganon-ganon sila. Happy birthday, ganyan-ganyan. I love it. Gusto ko yung ganon. Tapos, natry ko na kasing mag-lettering dun sa mismong cake. Noong, kailan ba yun? Anniversary ni na mama mo, no? Diba yung nag-lettering ako? Yun, tinang-bake namin sila na ng cake, tapos linettering ko siya. Tapos, tuntua ako kasi first timer na nag-lettering. For me, maganda siya. Tinaas yung sarili. Pero ang ganda. Gusto ko. Kasi nga dati nagka-calligraphy ako. So, mahilig talaga mag-lettering na gano'n. Kaya naman, kahit sa cake, gusto ko siya. Natutuwa akong mag-design. Pero yung hindi nakakatuwa kapag nagbe-bake, yung hugasin after. Sobrang daming hugasin. Sobrang kalat. Okay na to. Baka kasi umalis pa siyang kaunti. Aalsa ba to? Wala naman din namang cornstarch. Meron pa natira. Isipin nyo, lang to, kalahating atay manok. Tapos ganito na siya. Yung size ng na to, ilang size kasi yung na to? 4x6. Ayan. 4x6 yung na to, pan. Kalahating atay and manok. Tapos, ilang kilo yung patatas na mo ba? Kurang kalahati lang daw yung pinakulo ni Habi na patatas tapos carrots silang piraso. Yun, 5 lang yata yun. 6? 5? O, 5 piraso lang. So, goods na siya. Wait lang, pantay natin. Tapos may natira pa, Dati gumagawa kami ng cupcake. Dinadagdag namin kasi madaming ang natitira. Tapos, at least yun kasi kapag kakain na yung mga fur babies, ganyan. Isang lang na last year may mga video nun eh. Isang kagat lang nila yung mga pop cakes. Tapos yung TikTok ko nun dati, puro yung laman ng FYP ko is yung nagbe-bake. Alam niyo yung si Krisha, ganyan. Yung cakes niya, gumagawa ng cakes. O kaya yung mga nagbe-bake ng cookies. Fantasy, Dream, and the Totga. Tadan! Okay na to, tapos i-bake na natin siya. So, sinad na namin guys yung cake. Nilagyan na namin siya dun sa oven. Then, sinad namin siya ng 200 yung temperature niya. Then, for 30 minutes. So, i-bake. Then, i-check muna natin if okay na nun siya. Hindi na kailangan kasi patagalin dahil na siya cook na yung atay and yung chicken, yung patatas, lahat ng mga ingredients na nandun. So, i-bake lang talaga siya para ma-form. So, let's wait for 30 minutes. Anong oras na ba? It's 1:29 na. 1:29 na. So, mag-ready na muna siguro kaming gamit. Mag-ready muna kaming gamit para tomorrow habang hinihintay yung cake. Let's go! We're finally here, guys, sa Rustic Wood Azure. Welcome to Rustic Wood. Enjoy your stay. Ang bango, grabe. Hindi na ako nakapag video ng papunta namin dito, ng pag-ready namin kanina kasi medyo madaming ginawa, madami ding
And nagra-rush din kami umalis kanina. Pero, welcome to Azure. Mabilis lang ang biyahe namin, pero nakatagal lang is ang dami namin stopover. So, ang dami namin dinaanan and inasikaso. Pero anyways, let's have a quick tour ng ating room for today. So, kapasok mo, meron dito, ayan yung details nga, Wi-Fi details and all ng rustic wood. Then, dito ko nilinagay yung bag ko dyan. Kaya nakakalat na yan. Then, yan. Meron silang provided na sleepers, indoor sleepers. Yan. Parang gusto ko nito sa bahay. Then, yan na si Habi. Naiwan kasi yung tripod. Sana! Hello, welcome. So, kapasok mo, ito yung pintuan. Tapos, ito na agad yung kanilang shoe cabinet. Ayan. Magpalit tayo mamaya ng ng ating indoor sleepers. Ito yung ating kitchen. Ang cute. Grabe, ang cute. Gusto ko ng ganito. Yan, naka-induction cooker pala sila dito. Then, may mga provided na nagamit. Ayan. Then, meron ding, ano kasi to? Exhaust, no? Exhaust. Then, let's see. Ano meron dito? Ayan pala. Oh, andito yung mga kitchen utensils. Ayan, kompleto na sila. Oh, wala na kayong dadalhin, guys. Meron ding pitchel. Tapos mga bowls. Ay, meron din pang wine, Joe. Also, meron pang wine. Tapos, dish rack. Then, ito yung kanilang mini sink. Meron na palang sponge dito. Actually, nakalimutan namin mag-sponge. Ay, meron din dishwashing liquid. Parang first time ko sa staycation na meron dishwashing liquid. Let's see here. Ay. Wow! More, pala, kitchen utensils. Ayan, kutsara, tinidor, baso, plato, platito. Dito, let's see kung ano naman. Mga kawali. Kawali, guys. Dito. Ooh, may dishwashing liquid. Yan, dishwashing liquid and all na anik-anik. Then, meron pa dito na line art. Ayan ang aming for baby, ang kanyang birthday. Then, ito, meron naman dito microwave. Microwave. Meron dito? Yun yung rice cooker, pati yung initan ng tubig. Then, meron din silang ref here. Wow, welcome to our ref. Saya. Okay, punta na tayo sa ating kwarto for today. Wow, ang ganda, ang aesthetic. So, dito parang meron kang mini dine-in / parang working area here. Tapos, ang ganda na ito. Parang gusto ko to sa bahay. Tapos, dito sa gilid, meron silang wall mirror. Here's my outfit. Ang laki ng mirror. Tapos, ito yung kanilang bed. Queen size bed yata to. Ang saya. Yay! Meron sila dito queen size bed. Tapos, meron na provided na amenity kit. Meron na din tissue, towels. Pero nagdala nga ako ng towel namin. In case lang naman. Ang cute ng pailaw. Parang sa picture, alam mo yung parang drawing lang sa para layout. Pero totoo siya. Ayun, meron din bowls na naka-ready dito. Another light, and light, and light. Ayun na si Habi. Wow! Meron ding sofa dito. Ayun si Habi. Tapos, merong TV. May wifi dito, guys. Tapos, may YouTube and Netflix to, alam ko eh. Okay. Extra cabinets. Ay, meron pang dito, oh. Flat iron. Wow, may hair blower and extension. Tapos, may electric fan din pala dito. Ayun yung wifi nila. Ang cute ng frame. There's another aesthetic mirror here for your OOTDs. Ang cute. Gusto ko ng ganitong mirror. Ang ganda, oh. Ang ganda niya sa video, oh. Kaya nga, maganda sa personal, tapos ang ganda din sa video.
Punta na tayo dito sa may balcony. Ito yung balcony. And we love balconies. Sa mga staycation, ito yung ano namin. Love na love. Paano ba to? Oh! Ay, ang ganda! Expressway. Ito. Expressway. And San Fernando. Then, SM Pampanga. And Bundok Arayat. Ayan. Doon tayo galing. Sa bundok na yun. And view ng mountain. Ayan. San Fernando ito. Sa Inter ng San Fernando. Wow! Ganda ng view. Tapos, meron ding table dito. Yan. Tables and chairs. Maganda dito ng gabi kasi city lights. Pasok na tayo kasi inuna yung YouTube. Yung vlog ko talaga dito is for mini vlog dito. Welcome to our new home. What? Anyways, meron din silang dito. Mga board games. Card. Jenga. Board May games. card game, may snake and ladder. Ayan ang dami. And the birthday boy. Tapos unang kapasok namin dito, ang napansin ko is ang bango. I love mabangong bahay. Kaya gusto kong maglagay sana ng yung pabango sa bahay sa amin. Pero ayoko kasi na ngayon ng humidifier kasi super humid na nga sa amin. May problema na nga kami sa mood. Tapos mag-humidifier pa hindi na-carry. So mag-i-stay lang naman kami dito for 2 days and 1 night. And thank you so much Rustic Wood for having us. So i-film ko muna siya sa cellphone naman. Another POV. And if magbubuk pala kaya dito sa Azure, hindi pwede yung pets sa main lobby. So, dadaan kayo dun sa isa sa service elevator. Hindi siya pwede to sa main elevator ng Azure. Tapos, kailangan na updated yung vaccination card nila, yung anti-rabies nila and all. Let's go sa ibang platform naman. Tapos na mag-film guys. Ayan kahit sa angulo mo tignan, ang aesthetic. So, yun. Gusto ko yan. I love it. Pero, hindi ko pa pala kayo na-tour guys sa CR. So, let's go sa CR nila. Kapasok mo na pintuan nito agad yung CR. Here's the CR. Malinis yung CR guys. Ayan, tapos, meron na dito yung shower. Meron ding tabo at timba. Then, ito yung piti. Tapos, meron din lalagyanan dito. So, dito ko na siguro lalagay yung makeup and yung mga sabon-sabon na pouch ko. Heater yata yun. Tapos, may outlet dito. Ayan pa. Pag mag-hair dryer kayo, pangkulot, ganyan. Kaya, hair straightener. Dalawa yung outlet. So, hindi kayo mahihirapan. Tapos, ang white ng niya o salamin. Ayun Tapos, ito pala. Shower curtain. Para hindi masyadong nagtitilat-tilamsik yung tubig kapag maliligo, of course. And, that's it. Yun yung ating CR for today. Ba't ang ganda na salamin nila dito? Tapos ang bango, meron din silang okay. Ang bango, grabe. Tapos, meron din sabitan ng ng damit. Pipicture muna ako. Siyempre. Tapos na kami mag-shoot, guys. Kain tayo. Food panda, grabe. Food panda na lang si Habi ng pagkain. Burger King. Kasi gutom na kami. Ang cute Ang cute If gusto nyo ng detail na vlog guys, panoorin nyo na lang sa mga mini vlogs natin. Kapiyo lang yung mapapakita ko dito sa YouTube. Kasi this is for collaboration. Sinali ko lang siya dito sa YouTube. Kain!
Good evening! It's dinner time, guys. And si Habi ay nagluluto ng chicken. Medyo maingay kasi naka-on yung exhaust. Magaw na. Oo. Chicken for tonight's dinner. And here's my fur baby na tulog na. Antok na siya kasi anong oras na ba? 11 something na eh. Maybe ko. Ang birthday boy, in a few hours, birthday mo na. Hindi pala few hours, minutes na lang. Anyways, labas tayo dito sa balcony. Naubos yung oras namin talaga ni Habi dito na tumambay sa balcony kasi ang ganda. Ito yung view niya kapag gabi. Ang saya. Pasok na tayo. Lumabas din kami ni Habi kanina. Bumili kami ng mga kulang namin na ingredients. Tapos, bumili kami ng bigas, kape, kasi nakalimutan, hindi nakapagdala. Kaya, bumaba kami kanina, then bumili. Meron naman mga malapit na tindahan dito, pero kung yun nga, wala kayong sasakyan, kuwari na masahe kayo papunta dito, make sure na nagdala na kayo ng mga ng mga kailangan yung pagkain or kahit kasi kapag nakalimot kayo ng dadalhin, malayo na yung mga tindahan dito dahil yung mga katapat nga and yung mga katabi nga mga malls na kasi sa city proper talaga to San Fernando. Kung may award lang sa best chicken, kay Habi na yun. Kay Habi na yung award na yun. Sarap niya talagang magluto ng chicken. The best. Bakit? What do you want po? It's your birthday na ba? Why are you so sad? Anyway guys, back sa sinasabi ko, yun nga, kapag namasahe kayo papunta dito, make sure na yung mga gamit nyo, mga kailangan nyo, pagkain nyo, make sure na kumpleto kasi wala nga siyang katabi na mga tindahan dahil nga yung katabi nga Robinson na, katabi niya SM Pampanga, tapos sa may expressway na siya, sa main highway, so may hirapan kayong maghanap ng tindahan. Pero dito sa ilalim, meron 7-Eleven. Kanina pumunta kami ni Habi. Kaso maliit lang yung 7-Eleven nila dito. So limited lang yung binibenta nila katulad ng bigas. Dahil nakalimutan nga na magdala ng bigas. Wala doon sa 7-Eleven ng bigas. And hindi siya pet friendly. Hindi pwede pumasok na yung pet sa 7-Eleven. Yan guys. Wait natin magluto. Gutom na ako. Our fur baby's cake. Nakalimutan ko na mag-vlog. Kumain na kami ng dinner. Design na natin ang kanyang cake dahil alauna na mahigit at birthday na nga. Happy birthday, MB. Happy birthday, MB. Saya mo, no? Nakalimutan ko na mag-video for, for YT. Nag-video din kasi ako for, mini vlog. So, panoorin nyo na lang kung interested kayo sa mga ganito. Yung iba kasi hindi interested kapag travel na. Though, hindi naman super travel dahil San Fernando lang to and arrive lang naman kami. Anyways, panoorin nyo na lang sa mini vlog. Pero kung mauuna naman yun bago ma-release itong YouTube. And, i-design na natin sila. Hindi na namin siya dinesign sa bahay. And feeling ko maingay. Naririnig nyo yan sa labas kasi pinatay namin yung aircon. Binuksan namin yung sa may, balcony. Dahil malamig. Ang lamig sa labas. Para ka na nasa Baguio. Ang lamig talaga. Lamig na din ako. Siyempre, lalabas at saka mas sayang lang yung kuryente at yung aircon kung bubuksan namin yung pintuan tapos sa labas. Nasa labas lang din kami. So, pinatay na lang namin yung aircon. Ito yung mga binili namin tip. Dati pa yan. Iba-ibang tip, iba-ibang design. Ito yung patatas. Pinalit na lang ng ganito. So, lagyan muna natin ng sa piping bag. Maglagay muna tayo.
That's it. It's my last ring. Lagyan natin dito ng tawid. Yan. Here's the cake, guys. Naglagay lang ako ng mark dito. Tapos, pinalitan natin itong paikot na to kasi hindi siya giving. Ay, naglagay na mark. Mark yan. Ah, cute. Cute. Hindi ko na na-video kasi full storage na cellphone. Ginamit ko tong Osmo. Yan. Happy birthday. Maglagay tayo na 4th birthday. Yay! 4th birthday. Yan. Ang cute. Napaka-cute. Happy birthday! Happy birthday, MB boy! Wow! I'm 4 years old. Lenny. Bye. Bye. Let's go. Dito kasi, sana. Distance, time I'm still holding on. Ay, pag ba yan? Ang For distance, keep somewhere. Said I've been a baby, I don't wanna lose him yet. I wanna let them listen to him, and I hope this hurt them all. Said I've been a baby, I don't wanna lose him yet. And I know with it all. The Christmas after all. Oh holly, the silver gold, and the sock is what is left for the show. Hear the laughing of my just bones, 'cause he won't fit in a wrapped up box. So calmly, I waited a day that he called me. Realize he's awful lonely. Only kiss that means anything to me. Hello and welcome back to our love house. Actually, ilang days na to before yung mga nangyari or naganap. Dahil last na video ko is nung nanood pa kami ng fireworks. And November 29 yun. And sobrang daming ganap as in tuloy-tuloy. But anyways, this past few days hindi ako nakakapag-film. Pero nag-film ako ng mini vlogs. So, tinatry ko mag-upload kahit pa paano ng mga short vlogs natin. Pero dito sa YouTube, hopefully talaga ma-upload ko siya this year. Kasi alam ko may mga nag-a-ask din, ng mga naghihintay din ng mga YouTube vlogs natin. Pero super busy kasi. And sa mga hindi pa nakakaalam, yun nga yung business namin is gift shop. So, mas busy siya kapag December yan. Kaya pinagsasabay namin lahat. Kaya kauwi, nag-work na this past few days. Work, edit, tulog, linis bahay, trabahong bahay. Ganun yung mga nangyayari. Pero yan, anyways, ngayon ay December 6 na. And last na video ko or na film ko is nung nag-fireworks pa. So, I decided na yun na mag-film na para naman hindi naman bitin yung
video natin and hindi ko nga alam kung maayos yung vlog na to kasi puro alis-alis and basta ang busy. Yan, change angle tayo. Pero gusto ko i-share sa vlog na to yung expenses namin last November kasi December na ngayon. And alam ko, pinapol ko noon sa broadcast channel ko kung gusto niyo malaman kung ano ba yung mga expenses namin, kung paano namin binabudget as married couple. Pero yun, para may idea kayo kung paano namin binabudget yung pera namin. Pero hindi ako nakapag-film noon kung paano mag-budget. Pero tinatry ko na isingin sa mga vlogs natin. Kaso hindi ko siya na-film kasi hindi kami naging consistent sa pagtatrack ng expenses namin. Pero dati, nung hindi pa naman kami kasal ni Happy, nagtatrack na talaga kami ng expenses sa Excel, sa computer. So, mas mahirap siyang i-track kasi halimbawa, gumastos kami that day, kailangan pa namin open yung PC or yung laptop bago namin ma-input yung expenses namin that day. So hanggang wala, nakalimutan na ng mga ilang araw. So hindi nagiging consistent. Then bumili kami ng notebook na pang budget planner, monthly budget and parang planner, gano'n. If 1K lang naman and gusto niyo yung nagsusulat na lang instead of nagtatrack sa Excel, yan. Meron kasi siya ngayon, month, year budget goal, yan, income, savings, yung date, pati yung, ito yung mga categories like housing, personal, food, and other food, groceries, ganyan. Tapos, sa next nun, ito yung expense tracker. Then, yan. Madami naman siyang page for expense tracker din, ayan pa. Pero, hindi din kami naging consistent. And mahirap kasi dito, syempre manually mo i-compute yung mga expenses nyo. Halimbawa, yan, sa amin nakadalawang page. Sa dalawang page na yan, manually nyo isusulat. Then, halimbawa sa linagay yung category dito, sa grocery, ko-compute nyo yun per category, pang i-add nyo lahat. So, ang ending, hanggang ano lang kami dito, hanggang July. Hanggang July lang kami nakapag-track dito. So, hindi naging effective, kaya hindi din ako nakapag-share sa inyo nun ng budgeting tips or kung paano nga namin binabudget and yung mga expenses namin dito sa bahay. So, ngayon, last November, nakapag-track kami ng expenses. So, kung nanonood kayo ng vlog ni Hazel King, shinare niya doon na nagtatrack din sila ng expenses. Tapos yung ginagamit nilang app is yung Money Manager. So, nung napanood ko yun, okay, babalik ulit kami, magtatrack na kami ng expenses. Kasi, maganda talaga nagtatrack ng expenses, guys, dahil namomonitor nyo kung ano yung malaking gastos nyo, sa napapadpad yung pera nyo, and kung exceed na ba kayo doon sa budget nyo. Pero, isi-share ko muna yung kung paano ba yung hatian ng budget namin. Yung 5% na lang ang Osmo. Lubat na yung camera ko, so bibilisan na lang natin. So, ginagamit namin yung 50-30-20 rule sa pagbabudget. So, 50% ng money sa needs. Yun yung mga food, yung mga gastos dito sa bahay, yan, mga groceries, kuryente, tubig. Hindi naman kami nagbabayad ng tubig dito dahil nakasama na yun sa electricity dahil Jetmatic na. Then, internet, yan yung mga binabayaran namin monthly na kailangan talaga. Yan. Then, 30% naman is sa wants. So, yun yung mga dining out namin. And, feeling ko dito kami malakas. Kasi, dito kami, yun yung namin stress reliever. Especially ako. Si Happy kasi mahilig siya sa mobile game. So, ako, para na-release yung stress ko kapag nagka-cafe kami, kakain kami sa labas, magpipiknik kami, and all. Pero, ngayon parang hindi na namin nagagawa dahil super busy. So, ang stress yun. Hindi, joke lang. Okay naman. Okay naman. Then, 20% is sa savings. So, dahil nga yung source of income namin is business, so hindi namin masabi talaga kung ano yung income namin per month dahil iba-iba siya per month. Katulad ngayon, per months or December, so
mas tataas siya, tapos sa ibang month naman, bumababa. Ganun siya. So, kinocompute namin yung last month, then ihahati namin yung 50, 30, 20 na yun. Linista muna namin yung mga kailangan namin bayaran per month na hindi nagbabago, katulad na lang ng internet. Yung internet namin dito is 1,200. Yun, nakalista lahat yun, and yung mga kailangan namin bayaran per month. Then, nag-allocate din kami ng specific na budget para sa grocery. So, kapag nag-grocery kami, alam namin kung nag-exceed ba kami. So, magbabawas kami. Shutdown na yung yung camera. Aabot kaya. Nilagay ko yung extra battery ng Osmo. Pero yon, kinuha ko na din yung notebook ko kasi dito ko yung sinulat kung ano yung mga needs namin. So, under needs, linagay namin yung grocery, of course, pagkain. Electricity, tapos yung sa pet, sa internet, sa gas, ganyan. Tapos meron pa under neto, more on personal na kasi yun, hindi ko na siya ma-share dito sa vlog. Tapos under wants, dining out, yan. Tapos mga personal care, clothing, in case man na nag-shopping, ganyan. Ano mo kami madalas ni hobby sa ganito. Tapos in case man din na mag-travel, yun yung mga example na ng wants namin. And also renovation sa bahay. Under wants siya. So, ganun namin siya hinati. Nag-allocate kami ng specific na budget. So, nasa 5 digits yung specific na budget namin per month. Then, hahatiin namin yun sa 50, 30, and 20%. Tapos, after nun, kapag na-compute na kung ilan yung 50% na ganitong pera, hahatiin namin yun sa grocery, electricity, yan, internet, and all. Tapos, kukompute namin yun hanggang mabuo yung 50%. Ganun namin siya binabudget. Hopefully na-explain ko maayos. Hindi kasi ako marunong mag-explain. Pero basta yun. 50, 30, and 20 rule yung ginagamit namin. And, for November, ang nagastos namin for November ay nasa 30,000 plus. Hindi ko nasasabihin yung specific gastos. Pero, yun yung expenses namin for November. Then, sa Money Manager kasi, makikita nyo yung... Wait lang, share natin. Yan, sa Money Manager kasi, dito, at yan. Ka-open mo ng app, meron dito yung makikita mo yung pwede kang maglagay dyan ng daily expenses mo, kung anong date, ayan. Tapos, amount, category. So, pwede kang mag-add dyan kung kulang pa yung mga category like food, yan, pets, household. Katulad kami, nagdagdag kami dito sa family. And Christmas dahil December. And dining out, yan yung mga ilang category na dinagdag namin dahil wala siya dito. Pwede naman kayo. Tapos note and description. So, after namin maglagay ng amount dito, halimbawa, 120 pesos. Tapos, nag-coffee kami, ganyan. Lalagay mo, chuchu coffee, ganyan. What? Tapos, masasave na nun siya, then malalagay siya dito. Kasi lalagay nun siya, halimbawa sa coffee nga, malalagay siya sa dining out. So, makikita mo nun, and automatic ma-add na siya per category. And for us, mas malakas pa rin naman yung household. Dito yung mga gastos dito sa bahay. Then, next is dining out. Malakas kami. Mga sa pagkain sa labas, may ka mag-coffee and all. Then, dito kasi, pwede din kayong pwede nyo i-add yung sa budget nga, halimbawa sa grocery, ang budget nyo ay 5K, 6K, or 7K. Pwede nyo ilagay dito, then matatrack nyo nun if sobra na kayo or sakto lang sa budget. So, makikita nyo dito sa app. So, very helpful to. And, I really advise na mag-track kayo ng expenses nyo para maging mindful kayo sa lahat ng mga expenses nyo. Kaya ma-realize nyo na, ay, ang gastos ko pala and all. Aminin nyo naman, medyo stressful talaga kapag nag-track ng expenses. Tapos nakikita mo na, ay, ang laki na pala ng gastos. Tapos magpipigil ka. Mahirap talaga yung self-control sa ganyan. Pero kailangan siya eh. Kailangan siya para makaipon din kayo and makontrol nyo yung gastos nyo. Especially if may goal kayo and gusto nyo ma-achieve yun. So, kung young married couple din kayo like us or nagpa-plan kayo ikasal, I highly suggest na mag-track talaga kayo ng expenses and i-budget nyo siya para in that way, di ba, kahit na mukhang imposible yung goal, ma-achieve. Wow. Yun, so nag-try na kami Excel, nag-try na din kami ng notebook.
yung pinaka-effective is feeling ko ito cellphone. So, after namin mag-grocery ni Habi katulad kahapon, ini-input na lang namin automatic sa cellphone. Dahil lagi nyo naman din hawak yung cellphone, ganyan. Kumain man sa labas, kagad na ilalagay na input na, natatrack na yung expenses nyo. So, yun na naman sa ating mini sharing ng budgeting tips and monthly expenses last December. And Christmas na talaga in a few days. Grabe. Pero yun, hopefully talaga ma-upload ko siya and masiksik ko sa oras. Kasi yung naging routine namin ngayon ni Habi is medyo maaga kami nagigising. Kasi baka kapag kasi sinabi kong maaga tapos alas 10 na pala yung alas 11. Syempre late na yun sa inyo pero maaga siya sa amin. Pero yun, yung naging routine namin is morning to hapon na kami nag-work. Then gabi, kapag may extra time, work pa din. So, overtime siya. And ako naman, hanggat maaari ka natapos ko na siya sa morning to afternoon, then evening nag-e-edit na ako. Para kahit pa paano may upload kahit sa mga mini-vlogs natin. And gusto kong mag-vlogmas, pero feeling ko hindi na okay mag-vlogmas dahil di ko nga alam kung ma-upload to this year eh. Kaya ang gagawin ko na lang yung mga short vlogs, mga mini-vlogs na lang natin sa TikTok and sa ibang social media. Yun na lang yung ating vlogmas. Pero dito sa YouTube, hindi ko din ako makakapag-vlog na. Pero anyways, Merry Christmas! And hopefully, ma-enjoy nyo ang inyong mga handa. Maging masaya kayo this coming Christmas. Papatiin ko na kayo ng Merry Christmas kasi hindi ko talaga alam kung kailan ko ma-upload to. At least, di ba, advance na if ma-upload ko earlier than Christmas. Pero yun, Merry Christmas and thank you so much guys for watching our vlogs. 1 year na naman yung nakalipas. And Merry Christmas! See you on the next one!